Hi everyone, kamusta? Today pag-uusapan natin ng tungkol sa rational equation. Madali lang ito, basta alam mo ang mga step. So, samahan niyo ako at sisimulan natin ito mula sa basic. So, before we start, ano nga ba ang rational equation? Ito ay isang equation na may fraction at ang numerator at denominator ay mga polynomial. Halimbawa, 2x plus 1 over 3 minus 3 equal 4. Ang goal natin dito ay hanapin ang value ni x na makakasatisfy sa equation. Simulan na natin ang step-by-step process. Step 1. Identify the fractions and denominators. Unang-una, alamin natin kung ano ang mga fractions at denominators. Sa example natin, meron tayong isang fraction na 2x plus 1 over x minus 3 equals 4. Step 2. Find the LCD, least common denominator. Next, hanapin natin ang LCD ng mga denominators. Since ang example natin ay isang fraction lang, ang LCD ay yung mismong denominator which is yung x minus 3. Step 3. Multiply both sides by the LCD. Para mawala ang fractions, multiply natin ang buong equation sa LCD. So, magiging x minus 3 times 2x plus 1 over x minus 3 equals 4 times x minus 3. Sa kaliwa, simply cancel lang x minus 3 at ang denominator na x minus 3. Simplify 2x plus 1 equals 4 times x minus 3. Step 4. Expand and solve the resulting equation. 2x plus 1 equals 4 times x minus 3. Kukontribute yung 4 sa x minus 3. Next ay i-collect natin ang number na may kasamang x at ilalagay sa left side at ang constant naman sa kabilang side. So, ang magiging outcome natin ay 2x minus 4x equals negative 12 minus 1. Tapos nun, isosolve na natin. 2x minus 4x is negative 2x. Then, copy the equal sign. Negative 12 minus 1 is negative 13. Para ang matira ay ang x, divide natin both side by negative 2. So, makakancel dito yung negative 2 at sa kabilang side naman ay ang negative sign. Dahil yun lang ang similar sa numerator at denominator. Ang x natin ay 13 over 2. Step 5. Check the solution. Sa step 5, i-check natin or i-verify natin kung valid ang solution. Substitute x equal 13 over 2 sa original equation. Lahat ng x sa equation ay papalitan ng 13 over 2. Magiging ganito siya. Solve muna natin ang numerator. Need natin maging whole number. 2 divided by 2 is 1. 1 times 13 is 13. 13 plus 1 is 14. Now, let's solve the denominator. Since ang isa sa denominator natin ay whole number, kailangan natin hanapin ang LCD ng 3 at 2. Bakit 2? Dahil ang denominator ng x ay 2, laging tandaan na dapat laging pareho ang denominator kapag isosolve, kaya magiging 6 over 2. 13 over 2 minus 6 over 2. Subtract the numerator at copy the denominator. Tapos iayos. Ang 14 divided by 7 over 2 ay re-reciprocate natin, kaya magiging 14 times 2 over 7. 14 divided by 7 is 2. 2 times 2 is 4. Since the denominator are 13 over 2 at ang sagot sa double checking ay 4 at hindi equal sa 0, walang problema. Therefore, x equal 13 over 2 is the valid solution. Laging tandaan, always find the LCD before multiplying para mawala ang fractions. Multiply both sides by the LCD to convert the equation into a polynomial form. Check your solution. If any make the denominator 0, discard sila. Palaging i-verify ang solution sa original equation. Next example.
x over 9 minus 2 over 5 equals 1 over 3. Unang step, hanapin natin ang LCD ng 9, 5 at 3. Ang LCD ng 9, 5 at 3 ay 45. Para mawala ang fractions, multiply natin ang entire equation sa 45. Para mapadali, distribute ang LCD sa lahat ng numerator. Simply divide 45x divide by 9 is 5x. Negative 90 divided by 5 is 18. And 45 divided by 5 is 15. 5x minus 18 equals 15. Katulad ng kanina, i-collect natin ang constant at ang matitira lang ang number sa may x. Dahil dumaan sa equal sign, ang negative ay magiging positive. 5x equal 15 plus 18. Then solve 15 plus 18 is equal 33. Para x lang ang matira, divide both side by 5. Ang final answer ay x equal to 33 over 5. Step 5, final check. Since we multiply through by 45, which is not 0, and our solution doesn't make any denominator, 0x equal 35 over 5 is valid. Last example, 2x plus 3 over 4 plus x minus 1 over 6 equal to. Unang-una, find the LCD. Ang LCD nila ay 12 kasi 12 ang least common multiple ng 4 at 6. Distribute ulit ang LCD. This step is to eliminate the fractions by multiplying everything by 12. Unahin muna ang yung sa equal side. 12 times 2 is 24. Para madali at hindi malito, simplify each term. Sa first term, unahin muna nating ipag-divide ang 12 at 4. 12 divided 4 is 3. Kaya natin ginagawa ito kasi need nating matanggal ang fractions. Then we write yung first term. Katulad nito. Next is the second term. 12 divided 6 equals 2. We write it ulit. Ito na yung final term. Now we are going to expand and simplify. Solve muna natin ng equation. 3 times 2x plus 3 plus 2 times x minus 1 equals 24. Next step is combine like terms then solve it. 6x plus 2x equals 8x. Then 9 minus 2 is 7. Bring down the equal sign and the 24. Then, ililipat ang constant at matitira lang sa left side ang may kasamang x. 8x equals to 24 minus 7 is 17. Para matira lang ang x, we need to divide the 8 both side then cancel. Ang last step ay i-check ang solution. Write down the original equation. 2x plus 3 over 4 plus x minus 1 over 6 equals 2. Substitute x equals 17 over 8 into the equation. Himayin natin. Una ay simplify numerator of the first term, which is yung 2 times 17 over 8 plus 3. Multiply 2 and 17 over 8. Kapag walang denominator, laging 1. Then multiply it na. 2 times 17 equals 34. 1 times 8 is 8. Ang sagot ay 34 over 8, then ilowest term. Ang final answer ay 17 over 4. Next ay add yung 3. Now, we add 3 to 17 over 4. To do this, express 3 as a fraction with denominator of 4. Ang 3 sa fraction form is 12 over 4. Kasi alam natin na si 3 ay pwedeng isulat as 3 over 1. Para maging something over 4, i-multiply natin both numerator at denominator
by 4. Kaya si 3 ay equivalent na sa 12 over 4. 17 over 4 plus 12 over 4. So, the sum is 29 over 4. Then, divide it. 29 over 4 divide 4. Kapag walang denominator ay 1 lang ang ilalagay sa division. Gagamit tayo ng cross multiplication to solve it. Ang product ay 26 over 16. Next naman ang second term. Simplify the numerator. Pero para mas madali natin siyang masimplify, kailangan i-convert natin si 1 sa isang fraction na may denominator na 8. Bakit? Kasi para mag-subtract ng fractions, dapat i-match ang kanilang denominators. So 1 equals 8 over 8. Now, subtract. 17 over 8 minus 8 over 8. 17 minus 8 is 9, then copy the denominator. Next, divide 8 by 6. 9 over 8 divide by 6. Katulad nga ng kanina, kapag walang denominator, ang magiging denominator ay 1. Sa division of fraction, need natin mag-cross multiplication para ma-solve. 9 times 1 is 9 and 8 times 6 is 48. Ang product ay 9 over 48 then i-lowest term. Then add the two results. 29 over 16 plus 3 over 16. Add the numerator and copy the denominator. The sum is 32 over 16 then i-lowest term the answer is 2. Since the sum equals 2, which matches the right side of the original equation, the solution x equals 17 over 8 is correct. So, ayan. Madali lang, di ba? Just remember this step every time you encounter rational equation. Practice more para maging confident ka.